Bagamat ng kapatid, nililibig ko na ang pagkakahagi sa Panginoon sa iyo. Kaya naitulog ang Panginoon sa kanila Panginoon. Ang pangungula sa ating magtutulong ng mga Israeli Father G.R.Z. Pagsipalitan tayo. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ngayon po'y pinagdiriwang natin ang ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating mga pagbasa, maririnig natin ang nagiang paanyaya na talikuran ang ating mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos at yumakap sa Kanyang awa at pagpapatawad. Kaya naman upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa mga pamilihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mga Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos
patawarin sa aking mga kasalanan at magtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpulong tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang taligdan. At ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba
ang aking daan. Kung paano ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isipin ko'y hindi maabot ng inyong akal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay, sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin.
Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo, yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin po tayo. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang Panginoon sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas ulit at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima na ng hapon ay tumanggap ng tag-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na."
Maaano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad sa upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang sinunod Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ngayon po'y pinagdiriwang natin ang 25 linggo sa karaniwang panahon. At gaya ng sinabi ko sa simula, ang tema ng ating mga pagbasa ay makikita natin mula sa perspektiba ng pagbabalik loob sa Diyos. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, malinaw na malinaw ang sinasabi niya, "Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is still near." Na yung masama ay magbalik loob at magbagong buhay na. At nandoon yung sense of urgency. Ngayon na, gawin mo na, huwag ka na maghintay pa. Magbagong buhay ka na ngayon. Pero kasabay nitong paanyayang ito na alam ng mahirap isagawa, ay ang paalala na ang Diyos ay puno ng awa at mapagpatawad. Kaya dyan pa lang kay Propeta Isaías, napakaganda na ng mensahe. Bakit ba natin pinagpapaliban ang pagbabalik loob sa Diyos? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa dahil ang Diyos ay puno ng awa at kayang patawarin ng anuman ng ating kasaysayan ng kasalanan. Sa ikalawang pagbasa naman, narinig natin si San Pablo at pinapaanyayahan niya rin tayo na mamuhay ayon sa Ebanghelyo ni Cristo. That Jesus may be glorified always in my body. Yun ang kanyang intention. Yun ang kanyang paanyaya sa mga sinusulatan niya. Magpakabuti tayo, magpakabait tayo para maging karapat-dapat kay Kristo. At ano naman yung paalala o motibasyon ni San Pablo? Bakit na tayo naanyayahan sa pagbabago? Kasi napagtanto niya na ang buhay na tunay ay nasa piling ni Kristo. Life is with Christ. Life is in Christ. Na kung wala ako kay Kristo, hindi ganap ang buhay ko. Kaya mga kapatid, ang ganda ng ating mga pagbasa. May paanyaya at may paalala. Magbalik loob kasi maawain ng Diyos. Magpakabuti dahil ang buhay ay na kay Kristo. At syempre sa Ebanghelyo, makikita natin sa talinhagang ito ng isang landowner na naghahanap ng manggagawa sa kanyang ubasan. Ang patuloy na pagtawag ng Diyos sa atin na maging bahagi ng kanyang kaharian at hindi na magpa-alipin pa sa ibang kaharian, sa ibang nagahari, kundi sa kanyang kaharian lamang. At kahit na anong oras tayo pumasok at tumanggap sa kanyang paanyayang magbalik loob sa kanya, nandun ang pangakong tayo'y kanyang tatanggapin at bibigyan ng nararapat na gantimpala. Kaya mga kapatid, yan ang tema ng ating mga pagbasa. Pagbabalik loob, pamumuhay ng matuwid, pagpapasakop kay Kristo na ating hari sa paghahari ng kanyang Ama. Pero ano pa kaya pwede nating matutunan tungkol sa dinamismo ng pagbabagong loob? Kasi kung minsan mahalagang suriin pang mas malalim dahil kapag ating nauunawaan yung ating dinamismo, doon natin mas maisasagawa ang pagbabagong buhay. Unang-unang katotohanan na pinapakita sa atin ng ating mga pagbasa ay katotohanan tungkol sa ating sarili. Na madalas, kapag pagbabagong buhay ang usapan, ayaw natin gawin agad-agad. Tayo'y tulad ng ibang manggagawa na dinatnan ng may-ari ng ubasan, na tatayo-tayo lamang at walang ginagawa. At siguro maraming dahilan bakit tayo ganito. Bakit tayo nakatunganga lang at hindi natin niyayakap ang pagbabagong buhay.
Unang dahilan na siguro, hindi mahalaga sa akin ang magpakabuti. Hindi mahalaga sa akin ang magtuwa ang Diyos sa akin. Wala yan sa aking paradigm. Wala yan sa aking values o priorities. At nakakalungkot. Pero marami sa atin ganyan. Ang tanging gusto lang natin i-please ay ang sarili natin o ang ibang tao sa paligid natin. Na nawala na yung ating pagnanasang i-please yung ating Father in heaven. So yun yung unang dahilan bakit tayo nagpapahuli. At hindi tayo nagbabago. Kasi it doesn't matter to me. Pangalawang dahilan ba't ako hindi agad-agad tumutugon ay dahil sa manya na habit na ating kinakagawian. Lord, okay, sige, magbabagong buhay ako, pero muna, enjoyin ko muna. Enjoyin ko muna. At kung titingnan natin ito, parang nakakalungkot din na bakit natin ipinagpapaliban. Kasi may mas mahalaga sa atin kumpara dun sa tawag ng umiibig. Mas mahalaga sa atin yung panandali ang saya na dulot ng ating mga kasalanan na hindi natin mabitaw-bitawan. Pero alam natin na kapag hiniling nung minamahal mo na bitawan mo yan, dapat hindi ka na nag-iisip pa. Bitawan mo agad para sa iyong iniibig. Pero karamihan din sa ating ganyan. Parang mamaya na, bukas na lang, parang pagpapapayat na aking laging minimithi at ginagawa at pinapangarap. Bukas na lang, sa isang linggo na lang, manyanahan. Pero pangatlo, at ulit sa lahat, bakit hindi natin talagang siniseryoso ang pagpapakatino kung minsan, ay dahil sa maling pag-uunawa sa awa ng Diyos. Maawain naman ng Diyos eh. Bakit ako magbabago? Kita mo nga, yung alas 5 na dumating, tinanggap pa rin niya with the same reward. Eh di alas 5 na lang ako. Maawain ng Diyos, papapatawad niya lahat ang kasalanan ko. Alam niyo po, posible yun. Dahil tunay na mapagmahal at maawain ng Diyos. Pero huwag natin kalimutan, ang Diyos din ay makatarungan. Ibibigay niya sa atin kung anong nararapat sa atin. Parang teacher na nagbibigay ng score sa exam. Kung ang binigay mo ay basura, kahit na ilang bonus ang gustong-gustong ibigay ng teacher, mabibigyan ka niya ng mababang score. Kaya mga kapatid, yan yung unang katotohanan tungkol sa ating sarili. Ang ganda sa Tagalog. Bakit kayo tatayo-tayo lang dyan? Bakit kayo walang ginagawa? Ba't hindi kayo naghahanap ng trabaho? Ba't hindi kayo hinahanap yung magbibigay buhay sa inyo? At sana, maramdaman natin yung sense of urgency na sinasabi ni Isaías sa unang pagbasa. Pangalawa pong katotohanan ay tungkol sa ating buhay na magkakasama, sa ating pamumuhay sa kapiling ng ating kapwa-tao. Kung titingnan niyo yung ating mga pagbasa, grupo-grupo, yung mga nilapitan ng may-ari ng ubasan. Yung 9 o'clock group, yung 12 o'clock group, yung 3 o'clock group, yung 5 p.m. group. No? At kung titingnan natin, kapag ako pala ay hindi nagbabago, kapag ako pala ay hindi pa gustong sumapi sa kaharian ng Diyos, baka may tumutulad sa akin. Baka may napapatambay rin dahil nakatambay pa ako. Kaya nga kung ako ay magbabagong buhay, posible rin na may maakit akong magbagong buhay rin. Pero kung sama-sama tayo na nasa 9, nasa 12, nasa 3, nasa 5, at sama-sama tayo magkakamot lang ng ulo at hihiga at magpapatunga-tunga nga, anong mangyayari? Kaya mga kapatid, yan ang ikalawang katotohanan. We affect each other. Kaya seryosohin natin ang pagpapakatino, ang pagpapakabuti, ang pagbabagong buhay. Para yung mga nakapaligid sa atin ay hindi rin tumambay, pero sila rin ay mamulatan na may kailangan na rin akong gawin. At yun yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Sabi niya, gusto ko nang mamatay para makapiling si Jesus.
Pero kailangan ko pang mabuhay dito sa mundo para gabayan kayong lahat at tulungan. Napakaganda ng misyon ni San Pablo. Alam niya kay Jesus yung kaligayahan ng isang tapat na lingkod. Pero alam niya rin na bilang tapat na lingkod, hindi ko pwedeng pabayaan yung mga taong pinagkatiwala dito sa inyo. Sana ganyan din ang tingin niyo sa inyong kapwa-tao. Huwag niyo silang hayaang tumungangang kasama niyo. Bagkus ayain niyo sila na magbalik loob na sa Diyos. At huli sa lahat, katotohanan tungkol sa Diyos na mapagpatawad. Unang-unang katotohanan, siya ang lumabas upang hanapin tayo. Kung tutuusin nyo, dapat tayo ang naghahanap ng trabaho o ng magbubuhay sa atin. Pero unang-una, nandun yung kanyang pagnanasa, siyang lumabas. Pangalawa, 5 beses siya lumabas. Doon, 9 o'clock, 12 noon, 3 p.m., 5 p.m. Patuloy na lumalabas at nag-aayang magbalik loob tayo sa Kanya. Dahil alam niyang naroon ang gantimpala sa kanyang buhay. Pero pangatlo, tuloy sa lahat, siya ay nakakatuwa dahil anumang oras na tayo tanggapin, kung nasaan man tayong stage ng buhay natin ngayon, kapag tayo tungkol sa kanyang paanyaya, bibigay niya sa atin ang nakatakdang gantimpala, ang isang denaryo ng kalangitan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, nawayakapin natin itong tawag sa pagbabalik loob na mayroong sense of urgency upang atin ay ma-impluwensyahan ng mga tao sa paligid natin bilang tugon sa ating Diyos na puno ng awa, ng pasensya, ng pag-unawa at handang magpatawad at magsama sa langit na tahanan. Magsasalita. Ngayon, ginagayak tayo ng Ebanghelyong matuto sa Diyos na maging bukasukanan sa lahat. Pagmalasakitan natin ang mga pangangailangan ng isang katauhan
at idulog namin ito sa Panginoon habang nananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, lahat ng Kristiyano ay bukas palad na magsikap sa ubasan ng kaharian nang walang inaasahang gantimpalang material at walang inggit sa mga tumatanggap ng piging. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, ang lahat ng pinunong pangrelihiyon ay manawagan at makinabang sa masiglang pakikipagtulungan ng lahat ng Katoliko sa mga apostolikong pagsisikap ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, isa puso ng ating mga pinunong pambayan ang kapakanan ng lahat ng mamamayan, lalo na ng mga dukha, walang tirahan o trabaho at mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, alagaang mabuti ng lahat ng guro at katikista ang mga batang inihabilin sa kanila at magiging nilang alalayan ang mga may kapansanan at may hina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, itaguyod ng lahat ng miyembro ng ating pamayanan ang pagkapalaganap ng kaharian ng Diyos sa ating kapaligiran nang walang selusan o inggitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik natin panalangin ang ating mga pansarili. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, salamat po sa pribilehyo kami pagtrabuhin mo sa iyong ubasan. Tulutan mo kami maging bukas palad sa aming mga kasamahan nang kami makigalak sa kanila sa pagtanggap namin lahat ng aming pangwakas na gantimpala sa kanlaan ng langit. Kung saan ka ng buhay kagahari, magpakailanman. Magsilbi po tayo.
handa ng mga alay ng iyong sambayanan upang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay among tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo bagpas sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming pinaligdan, dahil sa aming magkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang limanguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyong walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo kong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitawid po tayo. Ipagbumi natin ang misteryo ng pananampalataya. Iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid natin na July na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagkitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isang mahal na Direng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isang mga apostol ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian kailanman. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nalagay
samahan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, ikaw ang dapat magpatuloy. Ngunit sa Kumunyo po, pakitayo na po. Dito po. Dito po. Dali lang po. Dali lang po.
Pansinin po tayo at ating dasal. Ang passional prayer for Ibigan Blessing. God of mercy and compassion, who have been lift up to you our nation as we prepare for the apostolic visit of Pope Francis. After every incarnation, we sing together, bless your church, Lord. Bless your church. That we may be faithful to the faith, that we are in Christ the Lord. Bless your church. That we may be eager to visit the Pope Francis. Bless your church. That we may be compassionate to the poor and the needy. Bless your church. That we may be merciful with the weak and the lost. Bless your church. That we may humbly confess our sins and return to God. Bless your church. That we may frequently devoutly receive Holy Communion. Bless your church. Let us pray. God our Father, you are all the children. Make of us a virgin of mercy and compassion, eager to meet Pope Francis. Make us a virgin of holiness and humility, through Christ our Lord. Pagsasayin po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Yumuko kayo at hindi ng pagpapala ng Diyos. Magkalooban nawa kayo ng Diyos ng higit na pagpapahalaga sa inyong dapat gampanan sa simbahan at ng biyayang makatugon ng tapat sa inyong pananagutan. Amen. Patubayan niya nawa kayo sa paghahasik ng mga binhi ng kaharian sa ating lipunan at pamungahin nawa ito ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa. Amen. Iligtas niya nawa kayo sa lahat ng panganib at gabayan kayo sa landas ng kapayapaan at kasaganaan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos ng ating pagdiriwang, lumayo kayo sa kapayapaan at magbalik loob sa Diyos. Salamat sa Diyos. Balik